Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel, and for today's video ay magkakaroon tayo ng Bible study. And ang Bible study natin ay magagaling po sa Gospel ni Saint Mark, chapter 6 verses 14 to 29. Now let me read. Please have your own Bibles, please. Ang pagbasa ay mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos, Kabanata 6, nagsisimula sa 14 na talata. Nabalitaan ni Haring Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang kilala na siya kahit saan. May mga nagsasabi, siya ay si Juan na tagapagbautismo na namuling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. Ang sabi naman ng iba, siya ay si Elias, at may mga nagsasabi rin na siya ay isang propeta na tulad ng mga propeta noong unang panahon. Pero nang mabalitaan ni Herodes ang mga sinabing iyon ng mga tao, sinabi niya, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko ng ulo. Ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo, dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe, pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Laging sinasabihin ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan at gusto niya itong ipapatay. Pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan, kaya ipinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, ay gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. Pero sa wakas ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdao siya ng malaking handaan. Inimbitan niya ang mga opisyal ng Galilea, mga commander ng mga sundalong Romano at iba pang mga kilalang tao doon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya, kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko. At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kaniyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Sinabihan siya ng kanyang ina na hingi ng ulo ni Juan na tagapagbautismo, kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, gusto ko pong ibigay ninyo ang ulo ni Juan sa isang bandehado. Labis itong ikinalungkot ng hari, pero dahil nangako siya sa harap ng mga bisita niya, hindi siya makatanggi sa dalaga, kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ng isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Nilagay ito sa bandehado at ibinigay sa dalaga, at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ito ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Now sa ating pagbasa, mapapansin po natin na bago dumako din sa very verses natin, sa verse 14 to 29, ay si Saint Mark ay mahilig sa isang kwento at isa pang kwento. At ang verse natin, ng verse 14 to 29 ay palaman. Ibig sabihin, sandwich. Kayo ba ay mahilig sa sandwich? Siyempre lahat tayo basta may masarap na palaman, sandwich, masarap kumain. But anyways, yan ang kwento natin. Nasa kumbaga na pagitan ng isang kwento ang gospel reading natin ngayon. Bakit nakagitna? Kasi bago mag-report yung sa pagbabalik ng 12, yung 12 disciples, saan ba kasi sila nanggaling? Nanggaling sila sa kanilang misyon na kung saan inatasan sila ni Jesus na mangaral at magpagaling. So, galing sila sa isang misyon. So, bago mag-report ang 12 sa verse 30 na sinabi dyan,
Bumalik ang mga apostol na tinutusan ni Jesus na mangaral at ikinuwento nila sa kanya ang lahat ng ginawa at ipinangaral nila. So yan, galing nga sila sa isang misyon. At yung verses 14 to 29 ay tungkol sa martyrdom ni Juan na tagapagbautismo, sa kanyang pagiging martir. Now, merong dalawang story sa Gospel ni Mark na ang kwento ay hindi galing kay Jesus at hindi tungkol kay Jesus ang kwento. Pero, ang dalawang iyon ay tungkol kay John the Baptist at parehong may sinasabing mangyayari sa hinaharap or future, which is yung, like for example, yung gospel reading natin ngayon ay meron itong hint or future tungkol sa pagiging ministry ni Jesus. Now, ano yung una? Tingnan natin. Sa chapter 1 verses 2 to 8. Let me read again. At sabi dyan, ito yung unang pagpapakita sa future ministry ni Jesus. Ito ang magandang balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nang matupad ang isinulat ni Propeta Isaias tungkol sa sinabi ng Diyos sa kanyang anak. Ipapadala ko ang aking mensahero. Mauuna siya sa iyo upang ihanda ang daraanan mo. Maririnig ang kanyang sigaw sa ilang na nagsasabi, ihanda ninyo ang daan para sa Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas sa kanyang daraanan. At natupad ito noong dumating si Juan na tagapagbautismo roon sa ilang. Napakaraming tao ang pumunta sa kanya galing sa Jerusalem at sa buong lalawigan ng Judea. Nangaral siya sa mga tao na kailangan nilang pagsisihan ng kanilang mga kasalanan at magpabautismo at patawarin sila ng Diyos. Ipinagtapat nila ang kanilang mga kasalanan at ibinautismuhan sila ni Juan sa ilog Jordan. Ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo at ang sinturon niya ay gawa sa balat ng hayop. Ang kanyang kinakain ay balang at pulot-pukyutan. Sinasabi niya, may isang darating na kasunod ko, mas makapangyarihan siya kaysa sa akin. Hindi man lang ako karapat-dapat na maging alipin niya. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu. So yan ang isa. Pertaining again sa future ministry ni Jesus. And yung second naman, ito pong binasa natin na gospel sa chapter 6 verses 14 to 29. Ito naman ay tumutukoy naman sa future death ni Jesus. Sa chapter 1 verse 14, ito yung reason ito yung pagkakakulong ni John the Baptist. Now, hindi naka-indicate diyan sa chapter 1 verse 14, let me read, nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. So, hindi naka-indicate diyan kung ano ang reason kung bakit siya nakulong. Pero, itong verses natin, as you read, 16 to 29, ay flashback or pagbabalik tanaw sa nangyari sa kamatayan ni John the Baptist. So, huwag kayong ma-confuse na parang bakit naulit yung kwento na ito. But rather, huwag kayong mako-confuse kasi ito ay balik tanaw sa nangyari kung bakit nakulong at namatay si John the Baptist. And yung verses 14 to 15, ito na. Nang mabalitaan ni Herodes ang tungkol kay Jesus dahil kilalang kilala na siya kahit saan, yan na. Yung kasikatan ni Jesus ay umabot na kay Herodes at natakot siya na baka muling nabuhay si John. That is why, itong sabi niya, may mga nagsasabi, siya ay si Juan na tagabautismo na muling nabuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala, and so on. Ayan. So natakot na si Herodes doon. Bakit? Napugutan na nga. Muli pang nabuhay. Ayan.
So bago tayo mag-continue, sino ba itong si Herodes? Kilalanin po natin yan. Si Herodes ay anak ni Herod the Great. Ito yung si Herod the Great yung at this time siya yung hari. Si Herod the Great ang hari nung si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban. So si Herodes ay anak ni Herod the Great. Si Herodias, sino si Herodias? Siya yung asawa ng half-brother ni Herodes na si Philip. Asawa ni Philip ito na half-brother ni Herodes. And then, si Herodias din ay apo ni Herod the Great. Confusing, di ba? Kaya, kung si Herodes ay anak ni Herod the Great at si Herodias ay apo ni Herod the Great, sabi sa komentary, silang dalawa ay magpinsan. Kaya alam na natin or ay nalalaman nyo na unti-unti kung bakit tinutuligsa ni John the Baptist ang pagsasama nila Herodes at ni Herodias. At kaya nga nagkimkim si Herodias ng galit kay John the Baptist dahil nga sa kanilang pagkakamali, kasalanan. Okay. So yung pagkamatay ni John the Baptist sa kamay ni Herodes ay pagpapakita sa takot na meron siya dahil sa kasikatan o nakikilala na si John. Dagdag pa natin ang nasa verse 18. Ano ba yung sinabi sa verse 18? Kasi laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Yan ang sinasabi sa verse 18. Kaya nga natatakot siya, si Herodes, kay John the Baptist. Now, tingnan natin. Kung sa pagkakasala nilang dalawa, ay nagkimkim ng galit si Herodias kay John the Baptist at yun ang naging dahilan at pagkakataon ni Herodias para mapatay si John the Baptist sa kamay ni Herodes. Anong makikita natin kay Herodes? Sa verse 20, ito. Takot si Herodes kay Juan dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan, kaya ipinagtatanggol niya ito. Kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan, ay gustong-gusto pa rin niyang makinig dito. And, yun, dahil sa takot niya kay Juan, hindi niya magawang ipapatay. Only Herodias has the guts, nagkaroon ng pagkakataon para gawin iyon. Pero makikita pa natin sa ibang banda na ang decision-making ni Herodes ay nakasalalay sa impluensya ng iba. So, kung hindi mamamatay, kung hindi reason na mamatay si John the Baptist sa kamay ni Herodes, ito ay dahil nga kay Herodias. Decision niya yun at walang nagawa si Herodes, which I believe ay merong say ang isang hari sa kanyang asawa kahit na yun ang utos. Pero bakit hindi niya nagawang baliktarin ang sitwasyon? Kasi nga, nagkaroon siya ng pangako sa harap ng maraming tao. So, sa mga mahilig mangako dyan ay better watch out what you are saying. So, sa verse 21, nagkaroon ng pagkakataong hinihintay ni Herodias. So, si Herodias ang prime mover. Siya talaga ang kumilos para sa kamatayan ni John the Baptist. And at the same time, ginamit niya pa ang kanyang anak na babae. Yan yung sumayaw siya sa harapan ng maraming tao. Now, nung andyan na, papatayin na siya, wala pong nabanggit, wala kayong mababasa sa Bible na meron bang sinabi si John the Baptist? Wala. So, no word is heard from John. So, talagang namatay siya sa kamay ng espada. Now, lesson. Ito na ang lesson ngayon. Now, tumutukoy po ito sa discipleship. Bilang mga tagasunod or mananampalataya ng Panginoon,
sinasabi sa verse 8, chapter 8, verse 34. Let me read. Sinabi ni Jesus, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan alang-alang sa pagsunod niya sa akin. So, you better, dapat alam mong buhatin ang sarili mong krus bilang mananampalataya or bilang sinasabi mo. Sinasabi nating tagasunod tayo ng ating Panginoon. Willing tayong mag-take risk for the sake of our faith for God. At merong pagkakapareho sina John and Jesus. Ano yun? Pareho sila. Dahil nga, it speaks of discipleship sa atin. Si Jesus at si John ay pareho tumulig sa mga may kapangyarihan o sa may mga posisyon at dumanas sila ng masamang kahihinatnan. Dahil nga, sinasabi nila ang katotohanan. Kung ano yung nakikita nilang mali, ano yung nakikita nilang injustice sa kanilang kababayan, yung mga ganyan. Sinasabi nila yan, they spoke it out. So, sa atin, isang malaking hamon sa atin ngayon ay meron ba tayong lakas ng loob para hamunin din ang mga hindi makatarungang gawa dito sa ating community, sa mundo na ating ginagalawan? Meron ba tayong lakas ng loob? At lakas ng loob para sabihin na, ay kaya ko to. Kailangan kong sabihin ito alang-alang sa kabubuti namin lahat. So, kung meron tayong lakas ng loob, pero hindi natin alam kung saan tayo magsisimula. Humihingi tayo ngayon ng panalangin kay John the Baptist at kay Jesus as well, na hilingin mula sa kanila ang lakas ng loob para makapagsalita tayo, makakilos tayo, para maibaliktad natin ang hindi makatarungang gawa dito sa mundo. Hingin din natin na bigyan tayo ng lakas na loob ng totoong pananalita. Maging prangka tayo. In a good way, hindi in a bad way. Maging prangka tayo in a good way. Para ito ang maisagawa yung kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sabi nga, Thy will be done on earth as it is in heaven. So with that, maraming salamat po sa inyong pakikinig at magandang araw or magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.